Ang ilang mga kabataan sa isang barangay sa Malolos, Bulacan tila napabayaan pero hindi sa kusina kundi sa langsangan. Nakakapanakit po sila, nangahampas, nambabato. Hindi na po maganda yung ginagawa nila. Tatakbuhan, nagbabatuhan, nag-aaway-aaway pa minsan. Pati ba mga residente, minsan natamaan pa nila. Nakarating sa resibo ang sumbong ng isang ginang na tinawag naming si Cherry. Ayon kay Cherry, lumalaking notorious na raw sa kanilang lugar ang ilang mga kabataan. Rumble dito, rumble doon. Maiingay po, magugulo po. Pero ang mas nakakatakot, delikado na raw ang trip ng mga batang ito. Kwento ni Cherry, September 4, tinutukan daw ng kutsilyo ng ilang kabataan ang kanyang 10 taong gulang na anak. Pinalibutan po nila yung anak ko. May dala pong kutsilyo. Kaya naman si Cherry nag-aalala para sa kaligtasan ng anak. Ngayon, sumusobra na po sila. Kasi may kutsilyo na po. Siyempre, buhay po ng anak ko yung nakaano doon. Hindi naman na po may babalik yung kung sakaling makapinsala sila ng ibang tao. At pati isang computer shop, pinasok at ginulo raw nila. O kahit hindi namin sila may napapasok, pumapasok pa din, tas galit sila, pinagmumura nila ako. Bakit nga ba tila naligaw ng landas ang bata? Sinong nanay nyo? Sinamakan ng resibo si Cherry para kumpirmahin ang kanyang sumbong. Pagdating sa lugar, sa katanghaliang tapat, isang bata ang nabidyohan namin na may hawak na bote. Pero sa halip na inumin, ikinagulat naming sinisinghot niya ang laban. Bukod sa kanya, isa pang batang lalaki ang naispata namin. May hawak din na bote ng soft drinks. Pero sa halip na sa bibig ilagay, sa ilong niya inilalagay ang bote. At tila nilalangap ang laman, mga bata! Badyan! Sa gilid naman ng kalsada, isang bata ang nakaupo. Isang plastic din ang kanyang pinagtripan. Sa isa pang kuha ng aming team, makikita na ang lalaking nakaputi, may hawak din bote ng soft drinks. Pero tulad ng ibang bata, sa kalit na iniinom, inaamoy. Kahit araw, lantaran po talaga. Makalipas ang ilang minuto, nakababakalang tila iba na ang trip ng mga batang ito. Sakitan? Susunod, mga batang pasaway, parents needed sa barangay. Ayun sila, yun sa tricycle. Maginawa mo? Ang pagsagip sa kanila, tutukan. Ilang mga kabataan sa Malolos, Bulacan may hawak na bote pero hindi naman nauuhaw. Dahil ang laman nito'y hindi pala nila iinumin, kundi sisinghutin. Oras na para sila'y sagipin. Ang ilang mga kabataan sa isang barangay sa Malolos, Bulacan tila napapariwaraan ng landas. Mula umaga hanggang gabi, langhap sarap. Itinago namin sa mga pangalang Denver, Mac at Darren ang mga batang nakuna ng video. Pati ang mismong kagawad ng barangay minsan na rin inireklamo ang batang si Denver. Ang problema, ultimo raw magulang ni Denver, ini-indyan sila sa tuwing ipatatawag sila sa barangay. Pagtalikod ko po, binato niya ako ng bote ng pinasundo ko po yung nanay. Ang sagot daw po nung nanay, dun sa pinasundo kong tanod, kung sino daw po yung may kailangan, siya ang lumapit. Isinangguni namin sa City Social Welfare Development Office o CSWD ng Malolos ang reklamo ni Cherry. Yung anak ko po na nagsumbong lang at nagturo yung anak ko na sila po ang gumawa. Pinag-initan po nila, pinag-ikutan po nila. Bali yung isa po may hawak na kutsilyo, yung isa po may hawak na tubo. Ipinakita rin namin sa CSWD ang nakuna naming video ng mga bata. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office. Kasama ang CSWD at ang nagre-reklamong si Cherry. Idinulog namin sa barangay ang sumbong ni Cherry. Maging ang barangay, aminado na sumusuko na sila sa dami ng kinasasangkutang gulo ng mga bata sa kanilang lugar. May mga pagkakataon po talaga na nahuhuli naman. Kaya nga lang po, kapag alam naman natin minor, pag pinatawag po namin yung mga magulang, karamihan po talaga hindi pumupunta yung nanay. Hindi naman daw sila nagkukulang sa pagbabantay. Ang problema, Pag marami na sila na nag-ipon-ipon na,
papaikutan po yun sa tanod. Pag umikot na yung tanod namin ganun, tatawid sila sa kabila, which is center side. So hindi naman namin pwedeng mapasok. After nun, ikot na ganun. Maya-maya, magbabalik ka na naman sila. Isang rescue operation ang pinlano ng CSWD at ng barangay bago sumugod. Nandiyan po ba yung mga bata? Pagdating sa target area, hinanap ng mga tauhan ng barangay ang mga bata. Ano ginawa mo? Tinipon sila ng mga otoridad at isinama na rin ang iba pang kabataan na naging sangkot sa mga gulo sa kanilang lugar ng mga nakaraang araw. Pagdating sa barangay, isa-isa silang kinausap ng CSWD. Nag-aaral ka? Minto po. Anong mong grade? Yes po. Ilan kayo kapatid? Oo nga, kung nag-aaral naman siya, Kasi bata pa, sabi pa lang po, binigay na ako. Yung iba doon ay may mga record na. Nakagawa sila ng mga pagnanakaw. Aminado sila Denver, Makmak at Darren sa kanilang ginagawa. Di po mga pililan. Yung ano lang po, 2019. Si Denver, umaming minsan na siya nga ipasok sa isang shelter. Ayon sa barangay, karaniwang napapalabas ng shelter ng mga batang na-rescue kapag hindi na itinuloy ng complainant ang reklamo. Sa pagkakataong ito, dahil hindi raw nagsampa ng reklamo si Cherry, hindi muna pwedeng dalhin sa shelter ng mga bata. Pero paglilinaw ng CSWD, pwedeng ang barangay na ang magsilbing complainant para maipasok sa isang rehabilitation center ang mga batang nasasangkot sa gulo. Sa pamagitan ng kapitan, alam niya na itong mga kabataan na to ay threat na doon sa community, kaya kailangan niya i-pull out for rehabilitation. Kinabukasan, ipinatawag sa barangay ang mga magulang ng mga batang sangkot. Aminado ang pamilya ni Denver na hindi nila natututukan ng anak. Alam ko po. Tapos, araw-araw po, oras-oras, minuto. Pinagsasabihan ko, pinangangaralan ko po yan. Ang mga magulang ni Darren, plano na raw ilipat ang anak sa ibang probinsya para mailayo sa barkada. Papadala ko na lang po yan sa probinsya. Lagi ko naman po pinapangaralan niya na huwag nang maganyan. Pati ama niya, pinapangaralan siya. Pero paulit-ulit niya lang din ginagawa. Nagkaharap din sa barangay sila Cherry at mga magulang ng mga inirereklamong bata. Sino lang po sa'yo, be? Pangako ng mga magulang, babantayan at kakastiguhin ang kanilang mga anak. Ay, ang ginagawa ko po, pangaral ang ginagawa ko po sa kanila. Lagi ko pong inaano na sana, bago man ako mamatay, magbago na siya. Mababakas na sa kabila ng mga gulong kinasangkutan, musmus pa rin sila Denver, Makmak at Darren. Malayong malayo sa malahudlom nilang imahe sa kanilang barangay. Sa tingin ko ay mabigyan sila ng seminar on value formation, responsible parenthood para sa mga pamilya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ngayon din na magbabago yung bata. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, ang pagtuwid at paggabay sa tamang landas na tinatahak ng mga kabataan, nakasalalay pa rin sa mga magulang, pamilya, komunidad at maging sa pamahalaan.